nagsulputan na talaga ang mga baliktad ang utak. Kagaya lang ni Ramil Madriaga na sinasabing naging bodyguard o naging asset ni VP Sara, ay ito pala ay naging sangkot sa mga extortion o kidnapping. Ito ang dating litrato niya nung huli siya sa anti-kidnapping 2023. Panahon pa to ni Marcos. Ngayon ay sinasabing naging bagman ni VP Sara sa korupsyon. Gago! Nako naman, ano pa bang gagawin ng mga kalaban sa politika ng mga Dutertes? Lahat po ng kasinungalingan ang binabato niyo sa mga Dutertes. Hindi ba talaga kayo nagsasawa? Naging bagman ni VP Sara? Ito pala ay sangkot. Ito yung nakikita niyo yung litrato niya. Madriaga Ramil Lagunoy, kidnapping for ransom and serious illegal detention. Criminal case number. Ito, July 13, 2023. Ito pala ay sangkot sa kidnapping. Pero bakit sinasabi niya naging bagman? Nako, magising naman kayo mga kababayan. Nakukuha lang kayo sa bayaran. Magkano kaya ang nagiging talent ng mga ito? Hindi ba kayo nakukonsensya sa sarili nyo? Lahat ng pinagsasabi nyo, lahat ng pinaglalaban nyo ay puro kasinungalingan lamang. Mawala lang sa pwesto ang mga Dutertes dahil hindi nyo kakampi. Takot na takot kayo sa kanila. Yun po ang katotohanan mga kababayan. Ito basahin natin na naging post ni Sasi Rugando Sasot. Basahin natin mga kababayan. The address of Ramil Lagunoy Madriaga SN BJMP. Ibig sabihin, preso ito. Preso naman talaga dahil ito yung sinampahan ng kaso noong July 13, 2023 sa panahon ni BBM hanggang ngayon. Pero bakit pinapalabas na bagman, naging bagman ni VP Sara sa korupsyon? Nako, grabe naman talaga ang mga planted ng mga ito, mga plano ng mga ito. Huwag lang manalo ang mga Dutertes. This guy was arrested for kidnap for ransom. So, talaga naman lahat ng paraan ay gagawin niyo, huwag lang manalo ang mga Dutertes. Hindi ba kayo nahihiya? Isa palang pugante ito, isa palang preso ito, si Ramil Madriaga, dahil sa kidnap for ransom at nakulong siya noong July 13, 2023 sa panahon ngayon ni BBM. Mga kababayan, ano ba talaga nangyari sa Pilipinas? Pinagtutulong-tulungan, pinagkakaisahan ng mga Dutertes. Huwag lang talaga manalo sa pagka-presidente. Huwag lang talaga sila makabalik sa pwesto. Dahil takot na takot sila, dahil lahat sila makukulong. Yan po ang katotohanan. Dahil ginagawa ng mga kabilang partido ang mga ito, lahat ng paninira, lahat ng mga hakbang, lahat ng mga personalidad ay ginagamit upang pagtakpan ang lahat ng nangyayari sa ating bansa, especially ang flood control. Dinadivert nila ang mga pangyayari para mapagtakpan ng 100 billion sa flood control. Ito ay politika. Ito ay hindi na mga tarungan. Wala na talaga. Yun talagang gusto nila mangyari. Mabura na sa tangan ng politika ang mga Dutertes. Yun ang pinaglalaban nila. Dahil hindi nila kakampi. Kalaban nila sa politika. Nila ginagawa ito para wala na silang kalaban. Para lahat ng mga tao ay kakampi nila. Sila, kayo-kayo lang naman na nagtutulungan. Kayo-kayo lang naman na nag-usap. Huwag niyong isali ang taong bayan. Dahil mas marami pa rin na sumusuporta sa mga Duterte kaysa inyo. Mas marami pa rin mga Pilipino ang panig sa katotohanan. Hindi ho panig sa kasinungalingan. Kayo po ay lahat ng pinagsasabi niyo ay pawang kasinungalingan lamang. Para lang po sa pwesto niyo, sa personalidad niyo. Yan po ang katotohanan mga kababayan. Bakit lahat ng paninira ay binabato sa mga Duterte? Come on, gumising nga kayo. Naging bagman, iyon pala ay isang kidnap for ransom ang kaso nito, July 13, 2023, sa kasalukuyan administration. Ngayon sasabihin niyo ay naging bagman? Grabe naman. Hindi na mga tarungan talaga.